2023 pa lang ay sinabi ko na ang bansa natin, ang bansang Pilipinas ay talagang pinamumunuan ng mga kawatan, ng mga kawatang politiko. Kasama yan sa aking mga testimonya dito sa kasong ito laban kay Zaldico, laging present si Tambaloslos, no, sa aking mga pasabog. Na sinasabi ko dito na sa aking mga sinupaang salaysay na even ang Vice President natin ay nagsabi na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kontrolado at manipulado yung mga budget allocation. Recently, ang naging testimonya nga ng mag-asawang Diskaya na inamin nila na talagang bulok yung sistema sa ating bayan dahil isinalaysay nila, at ako naniniwala ako dito sa salaysay nila na talagang wala silang magawa kundi napipilitan sila dahil kung hindi sila susunod na magbigay ng 25% na lagay doon sa nasa itaas na binabanggit niya ni Carly Diskaya na ito ay para kay Tambaloslos at para kay Zaldico base dito sa kanyang mga nakakausap na mga taga-DPWH. Kaya nga sabi ko, ano pa ginagawa ninyo? Diba? Halos lahat ito, Kongreso, Senado, yung iba dyan kasabwat. Talagang palubog na ang Pilipinas. Pero wala pa rin kayong ginagawa. So, pero napakaganda ng testimonya nitong mag-asawang Diskaya. Sabi ko nga, mga papalangga, nung binabato yung bahay nila, sabi ko, bakit binabato nyo? Bakit sinugod ng mga ralistang mga kaliwa ang bahay ng mga Diskaya? Bakit hindi sila sumugod sa Malacanang, bakit di sila sumugod sa bahay ni Tambaloslos at sa bahay ni Zaldico? Dahil hindi yung mga contractor na yan, syempre may mga iba dyan, ghost, may iba dyan gumagawa talaga ng illegal, pero ang karamihan sa kanila, kailangan nilang sumunod dahil hindi nga sila mabibigyan ng project kapag hindi sila nagbigay dun sa mga nakakataas. So ngayon, sinasabi dito ng mga Diskaya, yun na nga, na nag-start sila noong 2003, nag-start sila na lumahok sa mga government projects, then ang sabi dito sa number 3, na hindi daw naging madali ang trabaho nila sa mga government projects dahil madalas, mahirap sumingil. Yeah, totoo naman yan, alam nyo. Meron akong kakilala na meron silang transaction, sila Villar, okay? Sila Cynthia Villar, nabanggit ko na to sa inyo. Ito yung may mga tawag dito, mga supplier na hindi nila nababayaran. Pero yung kumpanya na yon hindi DPWH, is a private company ng mga bilyar. Sinabi ko yan sa inyo before. Kaya totoo itong sinasabi ng mga Diskaya na mahirap talaga maningil sa mga taong gobyerno o sa mga nasa gobyerno kasi ipit-ipitan ka. Tapos sinabi dito ng mga Diskaya na yun na nga, hanggang sa may lumapit sa kanila na kaibigan nila yung pinangalan ng Voltaire Claveria at inikayat sila o inalok sila na magkaroon ng project sa national level. So, dito sa mga testimonya na ito, nitong Claveria na ito, na siya ay nagtatrabaho sa mga kongresista at nangakong kapag nagbigay nga daw sila ng pera, yung mga Diskaya ay makakuha sila ng project. Tayo lahat naniniwala dito. At sabi ng mga Diskaya, dahil wala naman daw silang alam sa mga kalakaran, sa mga ganyang government projects, so nag-trust sila at ibinigay nila yung lahat ng kanilang mga ipon para makakuha ng project. But during that time, niloko daw sila nitong taong ito at naglaho na lang ng parang bula ang kanilang pera. Then, pumunta sila sa DPWH, nag-report sila, pero wala rin daw nangyari, hindi daw sila pinapansin, at hindi daw sila sumuko para gawin yung tama sa kanilang mga negosyo at patuloy na sumasali sa kanilang mga bidding sa government hanggang sa later on, yung mga kumpanya nila, yung kumpanya nga daw nila ay nanalo ng bidding sa mga projects dito sa national government. According to them, according dito sa kanyang testimonya, ay patas na bidding. Sinabi niya dito na ibinuhos nilang lahat, nagsumikap sila para maipakita ang kanilang capacity ng kanilang company para nga maayos daw yung mga dekalidad or yung mga proyekto nila. Then, nagkaroon sila ang term nila is kaunting tagumpay dito sa St. Gerard Construction na ito. Kaya according to mag-asawang Diskaya, ay nag-expand sa kanilang pagninegosyo. Kaya nga itong
pinangalan ng Alpha and Omega General Contractor Development na dyan ay nasasangkot dito sa mga proyektong ito na substandard according dyan sa pinag-uusapan sa Senado at sa Congress now. Okay. Alam naman natin na hindi talaga makakakuha ng proyekto ang isang contractor kung walang backer o walang ganitong klaseng kalakaran na maniningil ng 25% o up to 30%, di ba? Kasi yung kausap niya, niyang mga diskaya, sinasabi nga na 25% ang ibibigay sa taas. At ang taas na ito, si Tambaluslos at itong si Zaldico. Again, yung kanilang testimonya ay nag-corroborate po yan dito sa informante natin na inilabas ko ng 2023 na talagang si Zaldico at si Tambaluslos ay bumili pa ng bahay sa Forbes Park para paglagakan ng kanilang perang nakukuha dito sa mga contractors o dito sa mga kanilang mga illegal na gawain. So 2023 ko pa sinasabi. Kaya sabi ko, thankful ako dahil lumabas ito din ng investigation na ito at nag-corroborate nga, okay? Nag-corroborate yung aking mga testimonya dito sa testimonya naman ng mga deskaya. Kaya hindi, alam mo, maganda yung sinabi no ng ni Curly. Hindi ko sinasabi, aminado naman sila, okay? Na kailangan nilang sumunod, na kailangan nilang sakyan yung sistema. May passive, di ba, naghihingi sila ng protekta itong mga agasawang diskaya na gagawin nga silang state witness. Ang sinasabi ni Senator Marcoleta doon na yung mga yung mga less guilty ba ang term doon, na mga katulad nila ay talagang posibleng pwedeng maging state witness. At itong mga most guilty, ito nga si Tambaluslos at si Zaldico at ang mga taga DPWH ay yung mga yan, talagang hindi sila pwede maging state witness, dapat sila ikulong. Dapat sila jetayin kung mayroong bitay. I-pull out ko lang uli itong Forbes Park issue na ito. Okay? Patungkol dito kay Zaldico. Right? Kay Zaldico, mga kababayan, Forbes Park. Dahil pinakita dyan ngayon pinakita dyan sa, I think sa Congress. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang nag-corroborate itong kwento ng ating informante na talagang etong si Zaldico at si Tambaluslos ay bumili nga ng bahay dyan sa Forbes Park para paglagakan ng tangkas-tangkas na pera. At pinakita dyan sa Congress ngayon, ongoing yung kanilang, medyo nakikinig ako, yung kanilang Senate hearing na talagang milyon-milyon ang nilalapag sa lamesa ng mga kontraktor ang binabayad sa kanila at pera ng bayan yun. Imagine ninyo, total of billions. Kaya no wonder, lubog talaga kayo sa baha. Okay? Malulubog talaga kayo ang buhay ninyo. Hindi porket kayo ay, hindi kayo, kahit hindi kayo makialam sa politika, kahit kayo ay, sabi ko nga, when you say neutral kayo, ayaw nyo makialam because you're not a political person. Meaning, duwag lang kayo o ayaw nyo talagang ipagtanggol ang katotohanan. Ayaw nyo ipagtanggol ang bayan kasi there's no such thing as neutral when it comes to corruption ng mga politiko.